Premium phone ng Oppo, ito ay ang Oppo Reno 10 Pro Plus. Tara, try natin to. So last time pinag-usapan natin yung Oppo Reno 10 and dito naman tayo ngayon sa mas premium na kapatid niya, which is the Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Syempre, ano nga ba meron sa phone na to? Bakit nga ba siya mas maganda? At bakit umabot tayo sa ganung price range for an Oppo Reno series phone? Pag-uusapan natin yan dito sa video. Pero bago lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below and i-hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Anyway, syempre, bago sa phone mismo, doon tayo sa unboxing ng phone na to. With the Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, may kita nyo naman sa kanyang packaging na very similar naman siya with other Oppo Reno phones na na-release ngayong taon. Meron kang silver na box, nandiyan pa rin yung model name or model number ng phone mo, and then kapag tinanggal mo yan yung contents mo, meron kang compartment na meron mga documents, SIM ejector tool, tapos yung mga contents pa ng box natin, meron pa tayong jelly case na opaque, and then ng ating Oppo Reno 10 Pro Plus 5G covered in protective paper, and then ang accessories pa natin na meron siyang charging cable at saka ang kanyang 100 watts na Super VOOC charger. So pagdating sa contents, yun na naman ang laman niya. Wala namang kakaiba dito for a phone at this price range. Same as other phones, wala na tayong wired earphones na included, so kailangan kayo ang mag-provide niyan. With the design of the Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, masasabi kong very similar siya sa other Reno 10 series phones na na-release ngayong taon, at hindi naman ako magre-reklamo doon kasi pagdating sa design, masasabi ko talagang napakaganda at classy lang ng approach nila this time. Nakakatuwa lang na very refreshing siya compared sa mga other Reno series phones na na-release over the past years na medyo magkakamukha, and this time ang tirada nila ay talagang bagong-bago lang with the new camera design na dito mo lang sa Reno 10 series talaga makikita, and then yung kanyang back design na prefer ko talaga pagdating sa mga phone. Meron kang powder texture finish dito sa likuran niya na may gradient kapag tinatamaan ng ilaw, and then curved yung back design natin as well as yung front display ng phone na to. So kung ang prefer nyo ay yung less angular na phone, tiyak matutuwa kayo sa Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Other than that, yung sides ng phone, dito sa right side niya ay ang kanyang lock button, ang kanyang volume buttons, tapos dito sa taas, speaker grills. Sa baba naman ay ang speaker grills, USB Type-C port, at saka ang kanyang SIM card tray. Sa sides ng phone ay chrome finish yung nakukuha natin. So medyo contrast compared doon sa back design ng Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Glass material yung ginagamit sa likuran ng Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, adding to the more premium feel or vibe lang talaga kapag ginagamit mo ang phone na to. Siyempre, na-mention ko nga na curved display yung ating Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, at other than that, meron kang malaking 6.74-inch na screen, at saka makukuha mo rin yung other specs na hinanap mo mula sa isang premium device. Naka-AMOLED display siya, mataas yung refresh rate niya, and then yung resolution ng kanyang screen mas mataas than other phones. Meaning lang nito, pagdating sa screen quality talaga, nakakuha ka ng isang premium device na flagship yung specs pero hindi naman talaga flagship yung presyo. Ngayon, doon naman tayo sa kanyang audio, at fortunately, naka-stereo speakers tayo on the Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Malakas naman to and very clear pa rin, or maganda yung quality kahit taasan mo yung volume, what you would expect from a phone at this price range. Usapang battery naman, lalo na kung mahilig kayong mag-consume talaga ng media or maglaro sa inyong Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, meron siyang 4,700 mAh battery capacity, and syempre tinest out din natin yan, at ang result na nakuha natin after playing Mobile Legends for around 2 hours on this phone, masabi kong below average as compared to other phones na tinest natin ngayong taon. No worries naman lalo dahil sa kanyang 100 watt charger, na full charge natin ang Oppo Reno 10 Pro Plus 5G in just 30 minutes. Meaning lang, isa to sa may pinakamabilis na charging speed na available sa mga phones na na-release ngayong taon. At kung on the go ka talaga, for sure ma-appreciate mo yung charging speed ng Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Doon naman tayo sa camera ng phone na to, at definitely isa to sa mga hina-highlight ng Oppo kung saan tinatawag nilang portrait expert ang phone na to. Syempre, tinest out natin yan, and with the specs pa lang, masabi ko namang kompletos recados ang camera setup ng Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Meron siyang 50 megapixel na main camera, tapos nakakatuwa pa dito, meron siyang telephoto lens na hindi mo kadalasan nakukuha for phones at this price point. Hindi rin nila tinanggal ang ultra-wide lens na highly appreciated dahil kadalasan meron tayong mga sacrifices even for phones at this price range. At sa mga output na nabigay sa atin ng phone na to, deserve niya naman na matawag siyang portrait expert.
Definitely natuwa ako sa mga pictures na nakuha ko with this phone. At kung titingnan nyo lang talaga yung detail, yung colors, lahat nandyan on this phone. Very natural siya tingnan, hindi siya over-sharpened, hindi siya oversaturated. Still vibrant yung colors pero not overdone at talagang perfect na perfect lang para sa taste ko. Hindi siya hirap kapag against the light ka kumukuha ng mga shots, meaning lang maganda yung dynamic range ng phone na to and talagang nag-iiwan ng very little compromise ang ating Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Syempre, ginamit ko din yung kanyang ultra-wide lens at natuwa din ako kasi hindi masyadong nagbabago yung quality ng kanyang photos comparing from main camera to ultra-wide lens. Kita nyo naman sa mga photos na nakuha natin, hindi gaano nagsusoften yung edges, hindi nasisira yung quality at yung color ng ating outputs. So kung mahilig kayo mag-take ng mga ultra-wide shots, lalo na kung mahilig kayo mag-take ng scenery kapag nagka-travel kayo, definitely matutuwa kayo sa camera ng Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Pero syempre, ang pinakamaganda dito or pinaka-highlight talaga ay yung kanyang periscope telephoto lens na hindi mo makukuha from phones at this price range. With the telephoto lens, highly improved talaga yung kanyang zoom capabilities. At kita nyo naman, as in, hindi ko kailangan magdaldal kasi from the photos itself, talagang self-explanatory na ganda yung kanyang camera. Para sa akin, ang perfect lang ng bokeh niya, ang perfect lang ng quality niya, kahit times 3 or times 6 man yan, maganda yung magiging output mo. Medyo presentable lang na it does take time para ma-process ng Oppo. Around 1 to 2 seconds lang naman para makapag-adjust siya ng maayos, giving you high quality zoom photos. So para sa akin, yung 1 to 2 seconds na processing time, worth it naman pagdating sa kanyang output. Kasi kung titingnan nyo lang talaga and i-compare nyo with other phones at the same price range, nagbibigay siya ng one of the best zooming capabilities on a phone. Ngayon, syempre, low light naman tayo at hindi ko rin pinalagpas yan as long as meron kayong magandang light source. Hindi nyo kailangan gumamit ng night mode, maganda agad yung mga makukuha nyong photos. Very vibrant pa rin and wala akong na-feel masyado na kahit anong compromise, hindi nag-grain or nag-soften yung mga images natin and definitely nandyan pa rin talaga yung detail ng ating mga photos. Syempre, take note pa rin na kailangan nyo pa rin ng matinong light source para talaga ma-make sure na maganda yung mga low light shots with this phone. If mahilig naman kayo mag-selfie, hindi kayo madidisappoint with the Oppo Reno 10 Pro Plus 5G kasi kita nyo rin naman sa mga photos na wala lang, ang blooming ko lang sa mga pictures na nakuha niya kahit talaga yung ibang times di ako naligo pero maganda pa rin tingnan yung kanya mga photos. Meron siyang enough lang talaga na post-processing para hindi makita yung mga pores mo pero hindi naman halata na naka-filter ka or edited yung photo mo para mas maganda lang. Kumbaga enough amount of editing lang talaga para maging flattering lang tingnan yung iyong mga photos. Available pa yung wide angle shots sa kanyang mga selfie photos so definitely kahit mag-groupie kayo or gusto mong pakita yung scenery sa likod mo, makaka-capture yan ng Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Ngayon, sa video naman, hindi pa rin nagpahuli ang phone na to kasi kita nyo naman maganda yung stabilization niya, yung color niya hindi nawala and to be honest, quality-wise, isa to sa may pinakamagandang video output na makuha nyo for phones at this price range. As a content creator, nakakatuwang i-post yung mga photos ng Oppo Reno 10 Pro Plus 5G and I would even say na kaya niya makipaglaban sa mga phones na at a much higher price point. Ultimately, pagdating sa camera performance, hindi magpapatalo or actually lalaban ang ating Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Maganda yung video, maganda yung zoom, maganda yung ultra-wide, maganda yung low light, at saka maganda yung main camera na very little compromise talaga at surprising for a phone under 40,000 pesos. Kadalasan kasi ngayon, since paganda lang talaga yung standards natin sa mga phone, madalas nasa 50,000, 60,000 pesos yung mga ultimately maganda at walang compromise na mga camera. Moving on, syempre, doon naman tayo sa kanyang gaming capabilities. And with the Snapdragon 8 Plus Gen 1 na chipset, hindi rin nagpahuli ang ating Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Maganda yung nakuha natin na benchmarks on this phone. Definitely pang isang flagship level phone or parang flagship level device talaga from last year since ito nga yung chipset na ginagamit nila. And then, syempre, tinest out natin for gaming ang phone na to at natuwa naman ako sa results niya. Sa katunayan, ito yung ginagamit ko ngayon sa Mobile Legends and magme-mythic na ako. Wala naman ako naging issue dito, hindi naman siya nagsa-stutter and very smooth lang talaga yung gameplay ko. However, yun nga lang since flagship chipset to, may tendency tumaas yung temperature ng phone na to pero hindi naman alarming para sa akin since normal yun, especially when it comes to flagship devices. For gaming, definitely, I would recommend this phone at hindi siya nagpahuli kasi even other phones at the same price range ay gumagamit ng similar chipset and nag-aatid ng similar or almost similar performance sa ating Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. So camera check at saka gaming check for the Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. At pagdating sa performance na to, kamusta nga ba ang presyo ng ating phone?
So medyo surprising yan syempre para sa mga sanay sa Oppo Reno series na mid-range level talaga sila. Medyo tumawid tayo dito sa flagship killer to almost flagship device. With the Oppo Reno 10 Pro Plus 5G costing 39,999 pesos, hindi biro ang presyo ng phone na to. Pero hindi rin kasi talaga biro yung performance lang ng kanyang camera. Mas papanalo ko yung camera ng Oppo Reno 10 Pro Plus 5G kasi pagdating sa gaming performance and chipset, hindi rin siya yung pinakamabilis for phones at this price point. However, camera performance, definitely a must-see or must-have for this phone. Wala ka ganong compromise given na maganda yung zoom niya. Kita nyo naman guys, for the zoom, speaks for itself talaga. Yung kanyang ultra-wide lens, yung kanyang videos, at saka yung kanyang camera giving you a highly capable na camera device. Syempre, meron pa rin tayong mga onting compromise here and there katulad ng kanyang battery na compensated naman with a 100-watt SuperVOOC charger na grabe 30 minutes lang full bat kaagad tayo. And then of course, yung kanyang gaming performance na ganyan, hindi ito yung pinakamabilis pero still delivers enough performance para makapaglaro kayo in high settings on your phone. Last na compromise ko na siguro wala siyang headphone jack. Sa totoo lang, medyo sanay na ako at this point and marami na rin namang wired earphones na may USB Type-C at saka mga affordable na wireless earphones dyan. So in conclusion, meron kang isang napakagandang phone na parang kang bumili ng isang flagship level or parang flagship device of last year pero with improved camera performance, improved specs, and also cheaper pa rin than some flagship devices na na-release last year. Yan ay ang Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, isang masabi kong flagship or parang flagship killer or super high-end mid-range. Isang magandang phone for mobile photography and videography with very little compromise when it comes to performance and specs. Yan ang masasabi ko. Hopefully nakatulong ang video na to para malaman nyo kung ito na nga ba ang phone na dapat nyong kunin ngayong taon. Again, kung hindi pa kayo na-subscribe sa channel, mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below. I-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat!